nang nagharap ang DPWH Mimaropa at ang nagrereklamong si Governor Bons Dolor sa bumitak na dike sa Oriental Mindoro. Ang istrukturang pangharang sana sa rumaragasang baha, maninipis ang bakal at minadali ang pagsesemento. Ang buong detalye sa Express Report ni Mon Gualvez. Kita sa drone video ng News 5 kung gaano kalawak ang nasirang bahagi ng dike sa Bungabong Oriental Mindoro. Halos nakalas na nga ang bahagi ng ginawang daan at matabunan na ng buhangin ng katabing ilog. Natibag ang dike nitong nakaraang 2 linggo lamang matapos sa mga pag-ulang dala ng habagat. Kaya para kay Governor Bons Dolor, malinaw na substandard ang mga ginamit na materyales sa pagpapatayo nito. From the start, sinabi ko kay RD ito, ayoko ng disenyo. Sa lapad na to ng kalsadang ginawa, halo ang gitna. Pag may rumagasan tubig dyan, sira yan. Kung yan ay matibay ang sitpas, dapat hindi matatanggal ng ganyan. Personal na ininspeksyon ng mga tauhan ng Oriental Mindoro Provincial Government at ng DPWH Mimaropa ang proyekto. Dito pa mas tumambad ang ilang pagkukulang. Ano, walang bakal, o kita mo. Obvious ba? Hindi ito bibitak kung may dawilan na nakaganon. Hindi yan bibitak kung ang dalawang yan pinagdudugtong ng bakal. Ibig sabihin, sinimento ng mabilis para ipakitang tapos, pero walang bakal. Isa sa mga pinakapinunan ng gobernador ng Oriental Mindoro ay yung kawalan daw ng mga makakapal na bakal dito sa flood control project. Imbis daw kasi na 16 mm yung sukat, halos 12 mm lamang ang nakita o baka mas maliit pa yung nandito sa lugar. Dahil dito, agad sinibak ng DPWH Mimaropa ang sangkot na project engineer at iba pang in charge sa palpak na dike. Tayo na po ay nagpapaimbestiga ngayon. At saka kung anuman ang lumabas dun sa investigasyon, wala rin po tayong sasantuhin. Sa Kalumpit, Bulacan, wala namang ulan pero hindi pa rin humuhupa ang baha. Completed na raw ang flood control project sa bayan base sa dokumentong hawak ng Malacanang. Pero ng aming puntahan, may 200 metro pang hindi natatapos. Contractor niyan ang St. Timothy Construction na una ng pinagpapaliwanag ng Malacanang. Sinisilip na rin ng Commission on Audit ang proyekto. Nang tanungin naman si Bulacan Governor Daniel Fernando kung anong alam niya sa mga malalaking flood control project sa kanyang probinsya. Hindi ko po alam yung mga project na ganyan. Actually, nasa kanila po yan. Tinulungan ko pa nga ang DP . Dahil dito, iniutos ng COA sa lahat ng DPWH District Engineering Officers sa rehiyon na isumiti ang lahat ng dokumento kaugnay ng mga flood control project. Sa gitna ng mga nabibistong kakulangan sa mga flood control projects sa iba't ibang probinsya, kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na naisumite na niya sa Malacanang noong Biyernes ang mga hawak niyang ebidensya. Muli rin niya iginiit na hindi dapat kamara manguna sa investigasyon sa mga kinrekestyong proyekto. Ang message ko doon talaga is it should be a third independent party to conduct the investigation. Diyos ko naman, delikadesa lang po. Dapat din daw magkaroon ng lifestyle check sa mga engineer at mga politikong iniuugnay sa mga flood control project. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.